And thank you, Pia. But right now, mga kapuso, a celebrity's life story is about to unfold as we turn the pages of her past. Mga kapuso, one of today's most sought-after actresses and one of the most controversial, Miss Katrina Halili, live on the show. Hi, good afternoon po. Good afternoon, Kat. It's so nice to see you kasi magkasama tayo sa States during Starstruck. Oo nga. So ito yung pagkikita na naman natin. Pero Kat, ito kasi alam naman natin na last year napaka-controversial ng year mo. So right now, let's concentrate on the more positive side of your life. All right? So how did Katrina achieve her winning form? Muli nating balikan ang kanyang makulay na pinagdaanan. Let's all watch this. She may not be the winner in all battles and competitions she has faced, but in the eyes and in the hearts of the people who know her up close and personal, Katrina Halili is every inch a winner. Hindi man siya winner sa pagiging starstruck female soul survivor, pero winner si Katrina sa mga pambihirang roles na ginampanan niya. And then, ang binigay siya sa akin sa Magdusa Ka, doon kami naging close kasi parang nakita ko yung pagiging hardworking niya. And then at the same time, pagiging dedicated niya sa trabaho. Gusto niya rin yung pinupuna siya, gusto niya yung tinuturuan siya ng kung ano pa yung pwede niya idagdag. Nung nakatrabaho ko siya sa Magdusa Ka, nakita ko yung talagang transformation niya. Kasi before Magdusa, puro mga kontrabida roles mga ginagawa niya. And isang malaking revelation para sa kanya yung role niya dun sa Magdusa. She may not be a winner in projecting a sweet image, pero winner si Katrina pagdating sa pagiging primera kontrabida. Magaling para sa akin, gusto ko siya as kontrabida ko. Importante yung ngayon na nagkasama uli kami at sabi ko nga sa kanya, mismo sa kanya, sinabi ko na na-miss ko siya na kontrabida ko. As a kontrabida, especially in her generation, Katrina will be very hard to beat. Sabi ko nga, kung meron siyang susunod na pelikula, I want to direct her. And I want to make her a good actress. Hindi man siya winner sa pagiging teeny bopper, but Katrina is an obvious winner when it comes to being daring. No wonder siyang naging Philippine sexiest ng FHM for 2 consecutive years. Kami ganun din, no? Nakita namin yung blossoming niya into, from a very sexy, teeny boppy type ng actress into sa full-blown woman. Kumbaga, no? So, yun yung masaya. Kasi yung doon pa lang, alam mo na kaya niya i-project yung sarili niya sexily, no? Kung may favoritism dito, isa sa mga favorites, no? Yung Katrina Halili, yun dalawang kalendaryo, ilang cover, 3 yata. She may not be a winner in portraying safe and sweet characters on screen, but Katrina Halili is a winner for those lives she has touched. Siyempre, isa siya sa taong tumulong talaga sa akin. Isabihin na natin na siya yung nagsabi sa akin na, Sheena, na hindi ko makakalimutan yun, nandito ka na, ayusin mo na, dahil dito sa showbiz, tayo na ang susunod. Chinecheck kaya kasi may isang instance na parang naglayas-layasan ako sa amin yun. Tapos pinatira niya ako sa kanila, hinanap niya ako, gano'n. Tapos pinatira niya ako, mahig siya na tumira ako sa kanila. Naalala ko si Chicken dahil mabait siya, matulungin. Kahit anong hilingin mo sa kanya, ibibigay niya. Basta't abot ng makaya niya. Sa pera, sa problema. Kailangan mo. Tapos, nung nagkasakit yung anak ko noon, pinahiram niya ako ng pera noon. Lagi po nagte-text ng birthday ko nga nag-text po. Alauna nag-happy birthday. Siya yung unang-unang nag-happy birthday sa akin. Thank you, Ate Katrina, nung tumawag ka sa akin na nasa AR ako. Nung tumawag ka, biglang umokay yung pakiramdam ko. Behind the camera and beyond the spotlight, this is Katrina Halili in her most winning form. A bad girl on screen, but a good girl behind the scenes. Kat, alam ko naging emotional ka watching that VTR. Bakit? Iyakan talaga ako. Tsaka, syempre, na-touch naman ako sa mga VTRs. Tsaka, love ka talaga yung mga tao na binidyo nyo. Yung pinakita sa VTR.
Now, Kat, alam ko kasi na you've gone so far with your career. Nakita naman natin yung pag-umpisa mo, yung Starstruck audition mo, tapos, yun nga, hindi ka pinagpalad sa Starstruck, but you went on to become the country's sexiest and one of the most sought-after actresses. But here's some, sorry, here's some tissue for you first. But, and I know that Magdusaka was recently nominated in the International Emmy Awards, so congratulations with that, Kat. Ikaw ba nung nagsisimula kang maging artista, naisip mo ba na you would go this far? Never. Hindi ko talaga naisip kasi, simple lang ako mahiyain talaga ako. Kahit naman ngayon, nakikita naman ng mga tao na mahiyain ako. Kaya yung iba hindi naniniwala. Shy si Katrina. Hindi, kasi minsan makulit ako, di ba yan? Okay, now Kat, alam ko with the years that you've worked hard here in show business, alam ko nakapagpundar ka na ng isang house, 'di ba, sa Palawan. Tell us naman about this achievement of yours, this newest achievement. Yun nga po, dun sa farm, nakapatayo na ako ng bahay na dun kasi po ako titire. Tapos ngayon, syempre yung kinikita ko, pagagandahin ko pa yung farm, gusto ko kompleto lahat doon. Lahat, pwede ako mag-badminton, gano'n. Children's playground para lahat ng mga pinsan ko nandoon, mga kamag-anak ko, doon kaming lahat. Basta lahat. Kung ano pang kaya kong ipundar doon. Alright, well, congratulations with that, Kat. Now, mga kapuso, Katrina's plans for 2010 at ang kanyang laban. Stick around, magabalik po ang Showbiz Central. As a young girl, Katrina Halili loved being chased by dogs. Mahilig kaming umalis ng bahay para lang magpahabol sa aso paggabi. Dumarating kami, nagtatahulan yung mga aso, tapos yun, nabol nila kami. Tuwang-tuwa naman kami ni Chicky. But Katrina, or Chicky as she is fondly called, is no stranger to controversies and life's ups and downs. Mahigit 1 taon pa lamang siya nang magkahiwalay ng kanyang mga magulang nung nakatira pa lamang sila sa Palawan. Mga 12 years old siguro, hinanap. Minsan, naging tahimik siya, tapos minsan, nakita ko kasalubong kami ng papa niya So, hindi ko nakilala. So, nung parang nalaman niyo, parang gumawa siya ng paraan para makita yung papa niya, tawagan niya, ganun. May mga sandali mang hindi nakapiling ang totoong ama. Napuna naman ito ng kanyang nakagisnang ama. Siguro mga 1.5 years old to 2 hanggang mga 3 to 4. Napakaiyakin yun. Nung iniluwas ko dito sa Manila, nasabi niya sa akin nun, ang lalaki ng truck dito. Parang inosente siya, no? At nakasakay kami sa taxi. Talagang tinitingnan niya the environment. At sa Maynila nang lumaki at lalong nagkamalay ang batang si Chicky. And just any other growing child, the young Katrina was slowly becoming a little naughty and nice. Nandito po tayo ngayon sa unang bahay ni Katrina. Ito po yung bahay niya nung nakuha siya sa Starstruck. Ito pong bahay na to, isa sa mga bahay na tinira ni Katrina nung pagkatapos po niya sa Starstruck Days, nagsimula na siyang mag-taping. At pag wala po siyang ginagawa, ito pong kalsada na to, dito po kayo madalas maglaro ng volleyball o kaya naman po badminton. Hi, Chick. Naalala mo tong bahay na to? Na kung saan dito tayo tumatambay bago ka pa mag-artista. Hanggang ngayon, nasa tuwing may dadaan na trend dito, as nandito kami sa loob ng bahay nila Ate Joy, kapit na yan sa mga wall na parang takot na takot siya. Magbenta ng mga pearl shake, empanada. Pag walang bumibili sa amin, binibigyan niya ng pera, tapos yung mga kaibigan na rin namin binibili. Sa mga pagkain kalye naman, mahilig yan sa isaw. Basta kahit nakakotse yan, pag nadaan ng isaw sa mga palengke, magbubukas siya ng bintana para bumili. Mahilig siyang kumain ng maho at saka hotdog na may asukal. Katrina spent most of her childhood years playing with her close friends in the streets of Tondo, Manila. In school, she was an instant head-turner. At sa eskwelahan ring ito, nakilala ni Katrina ang mga itinuturing niyang mga pangalawang ina. Maganda kasi si Katrina, so it was just natural na yung mga boys ma-attract sa kanya. At parang natatandaan ko, merong isa na nanligaw sa kanya. So, ang focus syempre ng mother niya at saka yung gusto ng mother ni Katrina is mapagtapos siya ng pag-aaral.
So alam ko yun yung isang instance na pumunta yung mother niya. Naluluha na naman dahilan. One time absent yung teacher. Ako nag-sub. Abay, grabe ang ginawa.